to? Ano to? Ano to? Ano to? This is Soul Lead Podcast. Ano to? Ano to? Ano to? Leading you closer to your Creator. Solid! Pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Sabihin sa katabi, pinagpala ka na. Bago po tayo magsimula, mag-pray muna po tayo. Ama namin Diyos na dakila, salamat po Panginoon na kami ay nandito at hindi po aksidente na kami ay nandito at makakapakinig ng salita ng Diyos. Salamat po Lord at ikaw nga po Lord ang manguna sa amin. Itago mo lang po ako sa iyong likuran at ikaw po ang mag-speak sa amin Panginoon. Salamat po sa matututunan namin at maisa sa buhay po namin. Maghari po kayo sa aming puso. Pinupuri ka namin. In Jesus' name, Amen. Diretso na po tayo sa ating series na The Fruit of the Spirit. Key verse is Galatians 5:22-25. Sabay-sabay po natin basahin. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there's no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Muli po natin balikan ang mga natapos na pag-aaral. But the fruit of the Spirit is love. Isa lang daw po ang fruit of the Spirit. Sabi po sa Biblia, God is love. Yung tinanggap po natin si Jesus sa ating puso, siya po ay mamumunga ng love. Yan po ay tinalakay ni Pastor J o Kuya J sa one true love. Wow. Susunod po yung bunga is joy. The inner joy. Tinalakay po yan ni Pastora Rems o Ate Rems. No? At tuloy-tuloy lang po. Dadako na po tayo sa peace. The peace of God. So galing sa Panginoon. Wow. Payapa. Yan po ay tinalakay ni Ate Kai o Pastora Kai. Yes. At kayo ay nagtuloy-tuloy, nandito na po tayo sa patience. Patience. Aminado po ako ay kinakapos minsan sa patience, lalo na pag may baby na, ano? Pag umiyak na yung baby, hindi mo na alam kung ano gagawin. At ang dami ko pong nakikita sa Facebook, nag-aaway sa kalsada. Bakit? Kulang sa patience. Nagbanggaan ng sasakyan, nag-away, binarel, bang! Patay. Ang tanong, anong mas mahalaga? Yung buhay ng tao o yung sasakyan? Buhay ng tao. Isang beses lang mabubuhay ang tao sa mundo, di ba? Ang mga bata, gusto lagi nagmamadali. Totoo? Lagi nagmamadali. Gusto lagi instant. Instant noodles, instant ramen, instant girlfriend na nga ngayon eh. Meron na. Instant boyfriend na eh. Instant coffee. Oy, coffee. Masarap pala magkape dyan sa 12th Avenue Cafe. Ay! May scramble pa. Haha. Yun. Instant. Kuya, bakit? Ang problema ba natin sa instant? Masarap, mura pa. Yung instant po, is meron siyang particle na preservatives. Yung preservatives po niyan, araw-araw mo kinakain, nagiging cancer. Maliit na cancer. Araw-araw. Lumalaki araw-araw. Hanggang may paa na, may kamay na. Naglalakad na yung cancer. Ano po ang sinasabi sa Biblia tungkol sa patience? Romans 8:23-25b. But we ourselves, who have first fruit of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship. The redemption of our bodies, we wait for it patiently. Sabi po dyan, the redemption of our bodies. This is referring to second coming. But before that, meron pong rapture na magaganap. Yung kasalan po natin with Jesus. Sino po nakakalam ng rapture? Yan po ang tinatalakay sa Beloved Grace Church. Yung rapture po, yung blessed hope po natin. At sa una po, meron po, but we ourselves who have first fruit of the Spirit. Nasa atin na raw po yung fruit of the Spirit. Sino po yung first fruit of the Spirit? James 1:18. He chose to give us birth through the word of truth
This is referring to Jesus. That we might be a kind of first fruit of all He created. Yung first fruit pala tinanggap natin, mamumunga siya ng fruit of the Spirit. Hallelujah. Tama po pala ang 1 John 4:19. We love because He first loved us. Wow. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang tanong, sino ang merong fruit of the Spirit? Lahat ba tayo meron? Pati kapitbahay natin meron? Ang sagot po ay yung tumanggap ng first fruit. Hinati ko po yan sa dalawa, yung unbeliever not accepting Jesus as the Lord and Savior. And believer accepted Jesus as the Lord and Savior. Bakit kuya? Meron po sa amin pinatayo pa yung ospital. Ang sabi niya, mahal ko kayo. Pinatayuan pa nga kami ng ng City Hall. O ano yung naproproduce niya? Natural. Sa believer, supernatural. Matthew 5:44, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Kuya, mahirap yan. Love your enemies. Traidor yun, kuya Pinost pa ako sa Facebook. Pinost ka ba sa Facebook? Ang sabi pa niya, reregaluhan kita ng washing machine para makapaglaba ka ng damit mo. Sabi niya. Sa natural na mundo, sa natural, unbeliever po, anong gagawin mo? Gaganti ka. Magpo-post ka rin sa Facebook. Ang sabi mo, reregaluhan kita ng suklay para hindi mo magamit. Kasi walubos na yung buhok Ang hirap niyan, kuya. Pero sa believer po, pag nakita mo, yung kaaway mo nung tinraidor ka, sinabihan ka ng masama, pinost ka sa Facebook, nakita mo sa SM. Nakita mo, kamusta po kayo? Nag-bless ka pa nga Kuya, anong tawag dyan? Plastic, kuya. Hindi. Ang tawag dyan, supernatural. Love your enemies and pray for those who persecute you. Dati po ako, si Kuya Gilbert, nung hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon, persecutor po ako ng salita ng Diyos. Meron po kami, nagbabasketball po kami. Yung kasama po namin nagbabasketball, Christian. Naghahawak sila ng kamay. Pray tayo bago magbasketball. Nandun ako sa gilid, pinapakinggan ko sila. Sabi ko, pray pa kayo, talo naman kayo sa amin. Sabi ko gano'n. Tinignan ako. Tapos treacheran sila. Yun po, ang sabi po niya sa akin, hindi ko akalain na mabuborn again ka, sabi niya sa akin. At siya po, nung tumanggap po ako, sabi niya sa akin, para kang sipol Ang dami mong masamang ginawa, sabi sa akin. At meron pong 4 na klase ng tao sa buong mundo na pag-aaralan po natin. Luke 8:4-15. Pag-aaralan po natin yung 4 na klase ng tao. The parable of the sower. Sabay-sabay po natin basahin. And when a great crowd people stop. Ang sabi nung isa, meron daw, as we sowed, some fell along the path sa daanan. Tapos, natapakan po yung seed. Tapos, sino po ang kumain? Bird. Basahin po natin. Birds. Okay? Pangalawa, yun yung una. Stop. Yung pangalawa, some felt on the rocks, sa batuhan daw, felt along the rock, and withered away because it had no moisture. Pangatlo, some felt among the thorns, and the thorns grow up, and it choked it. Sa matinik. Meron bang matinik na halaman? Cactus, sige, tuloy. And some felt along into the good soil, and grow up, and yielded 100-fold. Wow, dami. And as he said these things, he called out, he who has ear to hear, let him
hear. May pandinig pa kayo? Sino ba may pandinig dito? Taas ang kamay. Taas kamay. Galaw. Okay, next. And when his disciple asked him what his parable meant, he said, "To you it was been given to know the secret of the kingdom of God." Uy, tignan nyo, may secret. Di ba ganyan tayo? Yung secret nag-iba, pinag-uusapan natin. Ang tawag dyan sa labas, ang tawag? Marites. Sa church pala, meron ding marites. Mare, anong testimony mo? Pare, anong testimony mo? Dito, mas maganda sa Bible. Oh. To you, it was been given to know the secret of kingdom of God, but for others, they are in parables, so that seeing they may not see, and hearing they may not understand. Next. Now, the parable is this. The seed is the word of God. The one along the path are those who have heard. Then the devil comes and takes away the word from their heart. Yung una daw po, takes away the word from their heart, so that they may not be saved. Kuya, tanong, meron po bang hindi masisave? Yes, sabi po dyan, so that they may not believe and not be saved. No? So be saved. No? Hindi siya maniniwala. Ang pangalawa, and when once in the rock are those who, when they are heard the word, receive it with joy, but this not no root. They believe for a while, and at time of testing, fall away. Yung pangalawa daw po, naniwala. Pero, in times of testing, fall away. Yung fall away po dyan, depart. Umalis sa simbahan. Meron po kayong kilala, umalis sa simbahan? Meron po kayong nakikita, si kuya, si pastor na wala sa simbahan. Lagi ko nakikita yun, pero wala. Meron pong aalis sa simbahan. Yung pangalawa, umalis sa simbahan. Tinanggap, pero umalis sa simbahan. Yung pangatlo po, and as for what felt among the thorns, they are those who hear. But as they go on their way, they are choked by the cares and riches and pleasures of life, and their fruit does not mature. Yung pangatlo po, not mature. Umaatin pa rin sa simbahan, pero hindi siya mature. Pag uwi niya sa simbahan, ginagawa pa rin niya yung flesh at saka yung riches, cares, and pleasures of life. No? Hindi siya nagmamature. Pang-apat po, as for that in the good soil, there are those who, hearing the word, hold it fast in honest and good heart, and bear fruit with patience. Hallelujah! Amen? Palakpakan po natin. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yon. Ikaw yon. Magpatuloy ka sa Panginoon, magkakaroon ka ng fruit with patience. Amen? Next, life application. Kuya, anong life application yan? Patience bring peace. Yung binaril kanina, patay. Yung nabuha, yung bumaril, hindi makatulog. Proverbs 4:29. A wise man control his temper. He knows that anger causes mistake. Kasi uminit yung ulo niya. Binaril niya. Ngayon, hindi siya makatulog. Kayo ba? Pag kayo bumagsak sa exam o bagsak kayo sa isang subject, hindi kayo makatulog, ano? Hindi niyo masabi sa nanay mo na, ay, bagsak ako sa exam, tay. Bagsak po ako sa isang subject. Nahihirapan kayo. Life application. Number 1, patient bring peace. Number 2, patiently waiting is part of God's plan. Psalms 37, verse 7. Rest in the Lord, wait patiently for Him to act. Don't be envious of evil men who prosper. Sabi diyan, kung puro kayo problema sa buhay, rest in the Lord. Kung hindi nyo na kaya, nasa gitna kayo ng pagsubok ng buhay, rest in the Lord. Sabi diyan, wait patiently for Him to act. Hintayin daw natin. Sinong gagawa? Si Lord. Paano yun? Kuya, paano yan? Si Lord, meron po siyang Holy Spirit sa atin. Siya yung helper natin habang tayo umaatin sa church, habang nagpipray, habang nagde-devotion ka. Ipapaisip po sa inyo ni Lord kung ano ang solusyon sa problema natin. Amen? Amen. Sabi po dyan sa dulo, don't be envious of evil men who prosper. O ito, payo ni Kuya. Huwag po tayong mag-iinggit. Huwag na po tayong magsana all sa Facebook. Sino po nagsasana all dito? China oil. Yan.
Ano nga gawin natin? Congrats natin. Kung sino man, kung nakita mo may bagong sapatos, congrats, may bagong kang sapatos. Kung nakapunta ng ibang bansa, congrats mo. No, kung nakapasa sa exam, i-congrats nyo po. Bakit? Susunod na yung sa inyo. Amen? Kuya, sure ka ba? Sure ka ba na susunod na yun sa akin? Sabi po dyan sa verse, Psalms 23 verse 6, surely, goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sure daw, yung goodness ba, maganda sa atin yon. Yes. Ang sabi dyan dun sa love, favor. Favor po. Yung favor po, merong raffle. Sa buong Pilipinas, tapos isa lang ang mananalo, tapos ikaw yun nanalo. Favor ba yon? Yes, favor yun. Life application, number 1. Patience, bring. Number 2, sabay-sabay. Guard of God's plan. Number 3, being patient is not inactive. Romans 12:12. Rejoice in our confident hope, be patient in trouble, and keep on praying. Sabi diyan, rejoice in confident hope. Saan sa gitna ka ba ng problema ngayon? Rejoice in confident hope. Merong pag-asa. Amen? Be patient in trouble. Kung nasa trouble ka naman ng buhay mo, be patient. Ano yung sinabi sa pangatlo? Keep on magdasal. Amen. Inelaborate ko po yung patient and waiting. Kasi yung iba, minsan nilalagay, waiting patiently. Patiently waiting. Yung waiting po to allow time to go by. Yung patient po, the ability to wait or to continue doing something despite difficulties. Kahit mahirap, tuloy ka pa rin. And to suffer without complaining. Meron pa kayong kilala, laging nagko-complain and being annoyed. Laging magagalitin. Mayroon dalawang nag-exam. Hirap na hirap sila sa math. Monday, may exam. Sa Monday na, exam. Yung isa, hinintay na lang yung oras, bagsak din naman ako eh. Magko-computer na lang ako. Bagsak din naman eh. Yung pangalawa, nag-review yung pangalawa. Sabi diyan, despite difficulties, kahit mahirap, magre-review ako. Dumating ang exam. Yung score nung isa na hindi nag-review, 0. Hindi nag-review eh. Yung pangalawa, 1. Bakit 1? Mahirap eh. 5 out of 1. 1 siya. Pero nag-review. Pero tuloy-tuloy ka lang. Tuloy-tuloy ka lang sa buhay. Tuloy-tuloy ka lang sa exam, sa buhay mo. Yung 1 mo magiging 5 na sa susunod. Sabi sa devotion ni Joseph Reed, at your lowest point, in your darkest hour, His light shines through for you, become a recipient of His unmerited favor. Amen? Review. Palakpakan natin ang Panginoon. Life application. Number 1. Okay. Number 2. Number 3. Wow. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you. This is my life verse. Declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Meron ka bang plano sa buhay? Ako nung bata ako, wala akong plano eh. Plano ko lang kumain. Kung wala kang plano sa buhay mo, meron plano ang Diyos. Kung may plano ka man, at laging palpak, merong planong mas magandang plano si Lord sa iyo. Amen? Palakpakan natin. Solid idea. Patient in the Lord, trust His timing, embrace His plan. Amen. Baka meron po sa atin na hindi pa nakakatanggap ng first fruit, which is Jesus. At sa mga nanonood at sa mga nakikinig sa ating podcast sa YouTube, sa Spotify, at sa Apple, 2 Corinthians 6:2b,
I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Amen? Mananalangin po tayo, sumabay po kayo. Kung hindi pa po kayo nare-receive ang word of truth, si Jesus Christ. Sumabay po kayo sa aking panalangin. Ama naming Diyos na dakila. Salamat po, Lord. At napakinggan po namin ang salita mo, Panginoon. Ang salita ng biyaya. Marami pong salamat sa peace, Panginoon, at sa patient, Panginoon, na binigay niyo po sa amin. Lord, thank you po, tinatanggap kita sa aking buhay. Salamat po sa kaligtasang binigay mo. Naniniwala po ako, ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Salamat po sa kaligtasan. Isinulat mo na po ang aking pangalan sa aklat ng buhay at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at ikapagligtas. Marami pong salamat. Purihin ka in Jesus' name. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Aming Ama, salamat po. Nakita mo po ang mga tao, ang mga anak mo na sumabay sa panalangin ito. Salamat po, Lord. Ipakita mo sa kanila ang pag-ibig na binigay mo po sa amin. Salamat po, maranasan po namin ang blessing and favor sa aming buhay. Lord, thank you dahil inibig mo po kami, Panginoon. Salamat po sa patience na regalo niyo po sa amin. At salamat po sa sambahang ito, Panginoon, na patuloy na ang mensahe ng biyaya ang pinapangaral. Dahil nga lang po sa biyaya mo, Panginoon. Muli, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you for tuning in. This is Soul Lead Podcast. Leading you closer to your Creator. Solid